So kung noon ang pagsamba ay nakapaltak lang sa Israel, kinakailangan mong maging Israel para maging mananumba sa Diyos. Hindi sa laman, pero sa Espiritu. Kaya sabi ng John chapter 4 verse 23 and 24, ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa Espiritu. Are you with me? At katotohanan. Kaya pagdating ng John 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see, verse 5, nor enter into the kingdom of God. Pagdating ng Philippians chapter 3 verse 3, tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu. Kaya mga kapatid, ang mananamba noon, literally speaking, Hudyo, Israel. Pero hindi lahat ng Israel mananamba ng Diyos sapagkat hindi porke Hudyo ligtas. Yung ligtas na Hudyo, yung elected among elected. Pinili mula sa pagiging pinili na bansang Israel. Pero ngayon sa panahon ito mga kapatid, ang mananamba ng Diyos ay ang church na mix. Kasama ng Hudyo at ng Hintil in one body. Sa Espiritu at katotohanan. So outside of the church, outside of having knowledge of assurance of salvation, you cannot be amazed to God in worship. Hindi ka magiging mananamba ng Diyos. Are you with me? Salamat po. Ngayon, tingnan po natin yung hindi makikita ng tao, pero nakikita ng tao ng Diyos, na kung saan ay sasamba sa Diyos. Ito yung nakita ng tao ng Diyos. Anong mga truths of God na amaze ang people of God? Kayo ba'y Hudyo ngayon? Amen. Kayo ba'y mananamba na ng Diyos? Ikaw ba'y tao na ng Diyos? So hindi ka na dapat bulag sa Diyos. Hindi ka na dapat manhid sa Diyos. Hindi ka na dapat bato sa Diyos, kundi tagahanga ng Diyos. Una, na mapapansin natin sa kapitulong ito, saan sila namangha sa Diyos? Verse 5. Tingnan po natin ang verses 1 hanggang 3. Verses 1 hanggang 3. Ano yung pagkamangha nila dito? Sabi, purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya. At ang pagpuri ay nakalulugod. Bakit? Itinayo ng Panginoon ng Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon sa Israel. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Ano po yung pinahahatid ng mga talataang ito? Alam niyo po kung babalikan niyo po ang Deuteronomy, binigyan sila ng dalawang pagpipilian, sumpa o pagpapala. Ang sumpa ay kapag hindi kayo nakinig. Ang pagpapala ay kapag kayo nakinig. Ang sumpa ay kapag hindi kayo sumunod. Ang pagpapala ay kapag kayo sumunod. Are you there? Pero ang Israel, kung bakit sila ngayon ay nakukubkob ng maraming bansa at nagigiba at sila'y sugatan, ay dahil sa pagsuway. Pero nasabi ng Diyos, hindi ko kayo lubos na lilipulin. Laging may remnant ang Panginoon. At alam niyo ba, sa history ng Israel, kung ano ang kanyang sinabi noon pa, hanggang sa panahon ito, perfect na nagaganap. Ano ang dapat nating nakikita sa Diyos na dapat hinahangaan natin sa Panginoon? Ang Diyos ay hindi nagkakamali. The perfection of God. The wonder of God's perfection. Amen? Ayun kapatid,
kung bakit ang Israel ay maraming pagkakataon na sila'y talunan na sugatan at nagkakamamatay dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali na kapag siya'y sinuway mo, mangyayari talaga sa iyo yan. At ang Israel ay sa pagkakataon kung bakit nagtatagumpay sa maraming mahuhusay na hari ng Huda, at least 8 hari ng Huda, ay sa pag-aaral, ay mga ligtas at matuwid na hari. At the more they seek the face of God, God blesses them. Why? Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kung ano ang kanyang sinabi, yun. Kaya nung panahong ito, na-realize nila, natauhan sila, kaya tayo ganito, kaya tayo bagsak kasugatan, dahil ang Diyos ay hindi magkakamali. Kaya tayo ibinabangon ng Diyos, sabi niya kapag tayo nalugmok, meron siyang ititira. So bakit tayo nahihirapan? Dahil ang Diyos ay tama. Alam mo mga batid, hindi ka gagaling dahil ang Diyos hindi kukompromise sa kanyang salita. Hindi ang Diyos susuko. Tayo ang dapat sumuko. Hindi ang Diyos i-compromise. Total! At tagal ko nang tinatawagan sa iyo. At tinatawagan kitang manumbalik. Iwanan mo ang kasalanan. Bumalik ka sa Diyos. Ang tagal-tagal mo. Sige, pagbibigyan na kita. Patatamahin kita sa wedding. Bibigyan kita ng magandang numero sa loto para lang bumalik ka sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Na siya isusuko sa iyong mali. God is perfect. Masusugatan ka talaga. Magigiba talaga ang Jerusalem para matauhan ka lang ng Diyos hindi sumusuko. Siya'y perfect. Are you with me? Kaya wag kang matigas sa mali. Hindi ka uubra sa Diyos. Si Saul, ano kanya naranasan? Sabi ng Panginoon, parang ang sumisipa sa dulo ng sibat. Walang aasenso na matigas kay Kristo. Are you with me? Yan po ang ating masisilip dyan. Ang pagtatagumpay at kabiguan ng Israel ay dahil lang pagiging sakdal, tapat at totoo ng Diyos sa kanyang sarili at kanyang mga salita. Hindi magkakamali. Totoo ang Diyos na kapag sinunod siya ng Israel, pagpapalain. Pag naging masuwayin, pangangalatin ng Diyos. Kaya sabi po ng verses 1 to 3 nating binasa, purihin ninyong Panginoon. Saan ito nanggagaling? Sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri na kalulugod, itinatayo ng Panginoon ng Jerusalem. Bakit itinatayo? Kasi ang Diyos ay sakdal. Hindi siya nakapag-compromise sa Israel. Ba't kayo kiba? Ang tigas ang ulo niya. God is faithful. Tingnan niyo po ang sabi po ng Deuteronomy chapter 32 verse 4. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Siya ang bato, hindi siya bato. Ano ang sagisig ng bato? Firmness, strong. Are you with me? Ang kanyang gawa ay sakdal. Amen. Sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Ang kubid ay hindi larawan ng kasamaan ng Diyos. Ang kubid ay hindi larawan ng Diyos ay hindi mabuti. Yan ay sagisag ng Diyos ay sakdal. Aanihin ng tao ang katigasan ng kanyang ulo. Hindi ka pwedeng magpakuya-kuyakoy na sumangka sa Diyos. Are you with me? Lahat ng malulupit at masaklap na naranasan ng Israel dahil ng kasakdalan ng Diyos. Siya'y bato na hindi pa bago-bago. Siya'y bato na hindi susuko. Kung ikaw ay bato ang puso mo, mas matigas ang puso ng Diyos sa tama. Kung matigas ka sa mali, mas matigas ang Diyos sa tama. Are you with me? Kaya mga kapatid, ang dapat hinahangaan natin, ang tunay na sumasamba, ito'y galing sa mga tao ng Diyos, yung ikaw ay namamangha ng Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay sakdal. Mga kapatid, sa likod ng kubid, dapat nakikita mo ang Diyos ay tapat, sakdal.
Hindi siya nag-give up sa taong walang pakialam sa kanya. Are you with me? Yan, dapat ang silip natin dyan. Para hindi tayo madala ng mga taong reklamo sa Diyos. Kala mo ang tao, may gana pa magreklamo sa Diyos, wala namang pakialam sa Diyos. Ano ka, may patago ka sa Diyos? Biyaya nga niya tayo, binubuhay pa niya. Sa kabila ng ating napakaraming pagkukulang sa Kanya. Tayo binubuhay niya para hanapin siya, hindi para magreklamo sa Kanya. Yan dapat tayo. At pag hindi natin yan na ibibigay sa Diyos, wala yung amazement. Wala yung worship. Ngayon, ang tao puro angal, hindi worship. Kahit mga Baptist. Nabulay niyo ba minsan? Ano kaya ang ginagawa ni Noe sa loob ng ark habang lumulutang at maraming tao namamatay? Ano kaya ang ginagawa nila doon? Sila kaya kasamang umaangal? O sila'y natutuwa sa kabila ng lahat? Sila'y naipasok doon sa loob ng ark? 2 Samuel chapter 22 verse 31. Ano sabi diyan? Tungkol sa Diyos. Nasabi ng Psalms 147 na mga tao ng Diyos, purihin ng Diyos. Ang kanyang lakad ay sakdal. Amen? Kaya ang Jerusalem gumiba, kaya sila'y sugatan, kasi ang Diyos ay perfect. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang gawa at salita. Kung ano lang yung kanyang sinalita, kung ano yung tama, standard ng kanyang kabanalan, yun ang kanyang inclination. Kaya apart from Christ, don't expect blessing. Kasi si Kristo lang ang kinalulugdan ng Ama. Siya'y kalasag sa lahat ng sa kanya'y kumakanlong. Pero siya'y kalaban ng lahat ng sa kanya'y humahamak. Alam mo, sana dumating tayo sa kamalayan ng pagkaintindi na kahit sa COVID time, God is perfect. Kahit sa kamatayan natin, sabi nga ni Pablo, Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Are you with me? Maraming tao ang babaw ng silip sa Diyos. Bakit ka, Diyos ay ganito? Tayo gay, ano nga ang Diyos? Yung gay, nagbago na siya, may sumama na rin. Ikaw ang masama, kaya ikay nagkaagayan. Dahil hindi tayo umayon sa Kanya. Salungat lagi tayo sa Kanya. Ang sabi ng Diyos noon pa, kapag sinunod mo, pagpapalain ka. Ay, saan ka ba humilig? Ano pa ang sabi ng Psalms 18 verse 30? Psalms 18 verse 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Hindi lang kanyang lakad. Ang salita ng Panginoon ay subok. Hindi yan nagkakamali. Kaya gusto mong pagpalain? Kapag kapala-pala ba ang ginagawa mo? Huwag nating tuksuhin ang Diyos. Huwag nating buyuhin ang Diyos na para baga ang Diyos ay pwede magpala sa iyo kahit hindi mo siya ginagalang. Kaya maraming pinatay sa ilang sapagkat tinutokso nila ang Diyos. Tungkol sa Diyos ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag sa lahat na nanganganlong sa Kanya. Gusto mo ng dalisay na blessing? Tapat ka ba sa tithes? Tapat ka ba sa offering? Sa pagtatanim ng seed, hindi lamang dapat good seed, dapat may good ground. Maganda nga ang seed, ay saan mong lupa itatanim? Tagal natin ang pag-aralan yan. I challenge you, magtanim kayo sa good ground. Isa sa ground, pastor. Amen?
Oh, salamat po. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Sakdal! Kaya sabi ng ating talata, purihin, purihin, purihin. Akalain mo sila'y sugatan? Akalain mo sila'y nabuwal? Akalain mo sila'y nanghina? Bakit nila pinupuri ang Diyos? Bakit? Na-realize nila, hindi nila kayang ipilit ang mali. Ang Diyos ay sakdal. Kung hindi sila pinagaling ng Panginoon, mananatili silang lupasay. Kaya huwag kang titigas-tigas ang ulo, walang mangyayari sa iyo. Tama ba? Wala hong ginaling na pasaway. Number 2, not only the wonder of God's protection, but also the wonder of God's perception. Ano ba sabi ng verse 5? Tingnan po natin ang verse 5. Ano sabi riyan? Great is our Lord. Great. Kita niyo yung expression, dakila ang Panginoon. Hindi dakila ang pera. Hindi dakila ang kung sino man. Sa isang mananamba, dapat ang nakikita mong magaling ay Diyos. Talagang sa Kanya ka nahanga. Maraming pastor ngayon, ini-entertain ang tao. Kaya naglalagay ng magagaling na mangangawit, magagaling na tumula, magaling na preacher. Palakpak sa tao. Pero hindi nakita yung kadakilaan ng Diyos. The wonder. Sabi, dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa pangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Alam mo, ang pag-intindi ng Diyos, hindi mabilang. Are you with me? Walang limit, walang boundary. Na-realize nila yan. Tama ang Diyos, ang kanyang salita ang tama. Marunong ang Diyos, hindi tayo. Amen? Huwag mong pangunahan ng Diyos sa iyong buhay. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. But in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagmayabang ang Israel, nagmayabang si Lucifer, akala mo kung sino. Ang Diyos ang may karunungang sakdal at walang hanggan. Yan ang nabatid ng mga taong ibinabangon at itinutuwid ng Panginoon. Ang Diyos nga ang marunong. Amen? Kapag hindi ka nakakaabot sa ganyong kumbaga hindi ka natatauhan sa ganong kalagayan, hindi ka mananamba. Dapat makita mo, ang Panginoon nga pala ay kagaling. Kahusay nga ng Panginoon. Wala nga nangyari sa aking hala ko'y galing na diskarte. Wala nga Magaling tayo. Alam mo, magandang tayo napapahiya sa ating inaakalang tama. Para makita mo ang Diyos talaga ang marunong sa lahat. Kaya akala mo, ang galing na diskarte mo, hiyain ka sana ng Panginoon. Para makita mo kung sino talaga ang marunong. Tama ba? Tama ba? The wonder of God's perception. Ang Diyos ba'y marunong? Ang Diyos ang marunong. Tayo, anong alam natin kumpara sa alam ng Diyos? Yung kahapon, limot na natin yung lahat ba na yung subjects na kinuha na kayo elementary, tandaan nyo pa lahat? Ako, tanda ko pa. Lalo nung panahon kami college. Ang karunungan ng Diyos, hindi nauubos. Amen. Ako ngayon, bigyan ko Hindi na nga ako nagtatays, di pa rin ako mayaman. Di ka? Oo. Ang dami kong ginagawa. Isinat aside ko muna yung Bible. Ang tingin ko na may saka na kami magpapangitan ng Diyos sa huli. Unahin ko muna Pero dapat makarating ka sa katotohanan ng kamalayan. May nga walang nangyari. Kasi ang Diyos ang marunong. Ang Israel, kailan sila napapahamak? Pag sila nagmamarunong. Tama ba?
Si Satanas, kailan siya napahamak? Nung siya magmarunong. Dapat tatandaan ninyo, ang Diyos ay kahanga-hanga sa kanyang karunungan. Siya ang tama. Siya ang may alam. Ano ba ang sabi ng Hebrew chapter 4:13? Lahat ng bagay ay hubad at hayag sa mata niyong sa ati pagsusulitan. Ibig sabihin, walang segundo ng ating buhay na hindi alam ng Diyos. Tingnan pa ang 40 verse 5 ng Psalms. Ano sabi? Marami. Walang ano, infinite nga eh. O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas. Kagilagilalas? Hindi yung ano, pagka gumawa ang tao ng magandang bahay, nang lalaki ang mata mo eh. Pero ang Diyos nagpapabiti ng araw, wala lang. Nagpabiti ng buwan, wala lang. Parang ordinary. Pag sa tao, hanga-hanga. Pag sa Diyos, hindi. Hindi ka mananamba ng Diyos. Ang mga kagilagilalas ng mga gawa na iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin. Ibig sabihin, involved sa lahat ng ginawa ng Diyos ang kanyang karunungan. Kaya nagkaroon ng magaganda at kagilagilalas na gawa dahil ng kanyang kagilagilalas na karunungan. Are you with me? At ang iyong pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Amen? Sabi nga sa inyo, sa karunungan ng Diyos na ginawa sa isda, mamamatay ka na, hindi mo nakita ang lahat ng klase ng isda. Ay di lalo na yung bulati ng kanilang bituka. Tama ba? Kahit yung pinakamalaki ng larga vista na ginawa ng tao para makita ang bituin. Laging pag may nakikita ang bituin, mayroon pang dulo doon. Mamamatay na tayo, hindi natin man lang nakita ang marami nilikha ng Diyos. Lalo pa kaya yung marating. Amen? Tapos aasa ka sa gakulangot mong utak. Makasalanan pa. Kaya ang tunay na matalino, ito ang sinasaligan. Dahil ito'y utak ng Diyos. Isip ng Diyos. Karunungan ng Diyos. Amen? Ano ang sabi pa ng talata? Nabasa ko na ba yun? Psalms 139:17 and 18. Pagka mahalaga rin ang iyong mga pag-iisip sa akin, sabi ni David, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Ito mo na yan kung magpahayag. Kung baga sa isang nakain ng kaldereta, yan, pagkakahanghang, pagkakasarap. Yung Kristiyanong amen ng amen, yan ay sarap na sarap. Yun, na-amen na. Yung kahit kayo na dyan, amen kayo ng amen. Kung bagay para kayo nakadali ng pagkadakila ng kabuuan nila. Kabuuan nila, ibig sabihin, alam mo, lahat ng ginawa ng Diyos, kabuuan, kapahayagan niya kung ganong katalino ang Panginoon. Maging sa katawan na lang natin eh. Actually, God wonderfully made us. Verse 18, ano sabi dyan? Kung aking bibilangin, yung karunungan mo, yung kabuuan, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Ay, hindi ko na kayang bilangan yung buhangin. Awa, kung kayo, ilang gang buhangin? Si Brother Michael, bilang mo kayong buhangin sa dagat. Yung tapat lang, yung niyayapakan mo. Yung dumakot ka lang, bilangin mo kaya yun. Ay ako yun, walang dagat na walang buhangin. Pero kaya ang karunungan ng Diyos ay walang bilang. Yan ay matatauhan ka kapag ang yabang-yabang mo, ipinilit mong mali mo. Sana makarating tayo. Oo nga eh. Kung ako lang sana yung nakinig sa Diyos, hindi sana umimihami-hang garne. Tama ba? Kung ako sana yung nagbasa na lang ng Biblia kaysa nag-mobile ng Mobile Legends, sana ako hindi garne.
Sana marami pa sana akong napatutuhan ng salita ng Diyos. Sana marami pa akong nabasang Biblia. Kung hindi ko sana inubos doon, kung ako'y nakinig sa Diyos, hindi sana ako garni. Tama talaga ang Panginoon. Amen? Kung ako sana'y sa dami-daming lalaki na ligaw sa akin, bakit hindi ko pa pinili si Eric? Unbeliever pa itong nagustuhan ko. Tama ba? Lagi tayong darating sa isang araw, hihiyain tayo ng Panginoon para humanga ka na ang Diyos talaga ang marunong. Hindi ang utak mo. Ngayon, kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, kinagigit pa ng iyo, isa kang suwail. Sana dumating din sa hantong ikimapahiya para lang ikihumanga. Amen? Tama ba? Pagka ako'y ano may sabi? Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagigising, ay laging nasa iyo ako. Ibig sabihin, hindi ka nakalampas sa karunungan ng Diyos. Kaya mga batid, Isaiah 40 verse 28. Tingnan po natin, Isaiah 40 verse 28. Hindi mo baga nalalaman, Israel, kaya kayo nabibihag eh. Kaya kayo natatalo eh. Mamarunong kayo sa akin eh. Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa, hindi nang lalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Ganyan karunong ang Diyos. Ihilira mo na sa akin yung pinakamatalino ng tao, wala siyang alam. Pag itinabi mo sa Diyos. Kaya dapat tayo tagahanga ng tao. Tagahanga tayo ni Kristo. Tama ba? Tama ba? Yung pinakamatalino ng alam mo, i-dice mo sa akin. Di ubra sa akin yan. Hindi na wala pa sa dulo ng kalit-litan ng buhok ng hanip. Hanip pa? May buhok ba ang hanip? Baka kinukuto yun. Ay paghanip ang may kuto. Ano nga kaya? May kuto pa ang hanip. Mahirap hingutuhan yun. Ano? Eh siyempre, yung kuto ng hanip. Baka may kuto rin. Amen? Napapahanga ba kayo sa Diyos? Kaya huwag na tayo matigas ang ulo. Para hindi ng wall of Jerusalem tayo at tayo lupasay at tayo pagagalingin. Hindi, magtiwala tayo, mamangha na tayo sa karunungan. Lord, yung sinabi mo, magtatay ako. Mag-offering ako. Amen? Magkakaya ko ng kaluluwa. Sisimba ako. Magtitiwala ako sa hanggang kamatayan. Kasi ikaw ang maalam. Sana wag natin yung ma-realize kapag tayo sugatan lamang. Roma 11 verse 33. Ano sabi ng Roma chapter 11 verse 3? O kalaliman, ang Diyos ay hindi mababaw. Kaya wag mo laging siyang ilalagay sa mababaw. Kaya tama sa kanya yung extreme. Bakit? Malalim siya. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan. Amen? Kaya sabi niya, great is our God, is our Lord, and great power. His understanding is infinite. Tama lagi ang Diyos. Amen? Kaya yung mga debate ng Calvinist at Arminian, alam mo, ang Diyos kahit dalhin ang lahat ng tao sa impyerno, hindi mali ang Diyos. Magpasalamat ka't mayroong hindi. Marunong ka pa sa Diyos. Ano kaga? Alam mo, biyaya lang na kinaligtas. Hindi ka kaligtas-ligtas.
Hindi ka kaawa-awa, ikaw ay kinaawaan. Hindi ka kaibig-ibig, ikaw ay inibig. Walang anumang bagay ang Diyos na nakikita sa iyo na sukat kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ay namatay dahil sa kabanalan ng Diyos. Para maibigay sa atin dahil wala tayo niyan ni katiting. Then number 3, the wonder of God's perfection, the wonder of God's perception, the wonder of God's power. The wonder of God's power. Ano sabi ng verse 5? Dakila ang ating Panginoon. Dakila. Mga kapatid, dapat hindi naaalis sa ating kaisipan yon. Dakila ang Panginoon. Hindi sa babastahin. Dakila ang ating Panginoon. At ano? At makapangyarihan sa kapangyarihan. Akala ng Israel sila ay malakas. Pinagpala lang ng Panginoon. Akala makukontrol na niya ang lahat. Hindi nila alam na kaya sila ay malakas habang nasunod sa Diyos. Pero layuan mo ang Diyos, hihina ka uli. Parang si Samson, di ba? Habang ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya, walang makatatali sa kanya. Parang God arise, opposite lang. Yung God arise, habang possessed ng Spirit, malakas. Evil spirit. Kaya may lakas din ng evil spirit. Kaya alin ang gusto mong lakas? Evil spirit? Holy Spirit. Habang ang Holy Spirit ay na kay Samson, pumapatay siya ng 1,000 tao sa isang pangalamang. Anong panga nga yun? Panga ng asno. Ang lakas nyon. Isang panga. Laban sa 1,000. At pag si tinatalian, sabi, para nagpapatid lang siya ng sinulid. Ay there. So, ibig sabihin, hindi sa muscle ni Samson ang lakas, kundi sa Holy Spirit. It is not by might, nor by power, but by the Holy Spirit. Our real power is God. Kaya ang kapangyarihan at ang kalwalhatian ay sa Diyos ibinibigay. Are you with me? Si Uzziah, habang hinahanap na ang Diyos, siya pinagpapala. 2 Chronicles chapter 26. Pero na siya ipagpalain na, pinakialma na niya ang gawain ng priest. At siya naghandog. At siya kinetong hanggang sa kanyang kamatayan. Minsan, nasisilaw tayo sa dami ng tagumpay. Nakala natin, lahat nakamtan dahil natin. Isang araw hihiyain tayo ng Diyos para makita mo ang Diyos talaga ang makapangyarihan. Hindi ikaw. Tama ba? Sabi, dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ano sabi ng Jeremiah 32 verse 17? Tingnan po sabi ng Jeremiah 32 verse 17. Malapit na uli ang aking oras. Hindi ko na babasahin lahat. Panginoong Diyos, narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa magitan ng iyong malaking kapangyarihan at sa magitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Ganyan ka makapangyarihan ng Panginoon. Sinong hinahangaan mo na katulad ng Panginoon? Kaya dapat tayo nahamamangha sa Diyos. Amen? Kita yan sa kanyang nilikha. Kita yan sa lahat. Anong magagawa ng COVID kung ayaw ng Diyos? Kaliit-liit na COVID. Takot ang anak ng Diyos. Tapos Diyos na kayang gumawa ng langit at ng lupa, hindi mo mahangaan. Hindi na bago ang kapangyarihan ng Diyos dahil nagka-COVID. Ako niniwala, manifestasyon pa rin yan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yan invento ng tao. Yung COVID, hindi. Sadyang naandyan yan. Virus yan.
pinapakialman lang ng tao. Sakyang nakakamatay yan, nakapupuksa yan, pero silent yan. May kanyang lugar yan, pinakialman ng tao. Na pinahintulutan na rin ng Diyos para yung nagmamarunong ay mapahiya. Sapagkat ang nagmamarunong naging mga mangmang. Tama. Kasi may kanyang tayo ang Diyos. Huwag mo pakialman. Yang ilong na pirat, huwag mo nang pakialman. Kasi gumanda ka mang lalaki, pero hindi ka naman talaga gayon, wala rin. Tama ba? Magaling ang original na. Tama ba? Para isang babae, aba, nagkaasawa, gandang-ganda, pitang anak mong papangit. Tinignan ng lalaki, ang gandang lalaki. Ang babae, ang gandang babae. Ina ko naman, kaya naman pala gumanda ang babae, karirituke na. Hindi naman narirituke ang baby sa tiyan. Kung ano talaga itsura ng ina, yun ang lalabas. Di lalo lang kahiya-hiya. Tama ba? Huwag mong papakialman ang ginawa ng Diyos. Siya ang marunong, siya ang makapangyarihan sa lahat. Maging masaya ka kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos. Tama ba? Ayan, kaya naging delikado ang mundo. Pinapakialman ng tao na marunong daw. At ang tao na may hangang-hanga doon sa marurunong, rurunong ka pa sa Diyos. Isa kang mangmang kahit pinakamarunong ka na suwail ka sa Diyos. Tama ba? Opo. The Lord is Almighty. The wonder of God's power. Ano sabi na Isaiah na binasa natin? Hindi mo ba nalalaman, hindi ba naririnig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang mailalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man. Hindi nanlalata o napapagod man. Tayo fresh looking pag umaga, pag hapon parang akasya. Fresh pag umaga, pag hapoy parang akasya. Ang Diyos ay hindi. He is the same yesterday, today, and forever. The Alpha and Omega. Amen? Tama ba? Ano sabi ng Hebrew 1:3? Hindi ako makatisi, kailangan natin basahin ng talata. Palibhasa siyang sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay. Siyang umaalalay ng lahat ng bagay. Kailan pa niya hinawakan ng universe? Ang tagal na. Hawak niya. Hindi nangangalay ang Diyos. Tapos kung kanino-kanino kang bulatihin, susunod at ahanga. Naku po, mahiya ka sa kalisma. Sa Diyos tayo humanga at sumamba. Then number 4, the wonder of God's preference. The wonder of God's preference. Alam mo, ang Diyos mamamangha ka maging sa kanyang ginusto at gustuhin. Tingnan niyo po, ang sabi ng talata. Verse 6, inaalalayan ng Panginoon ang maamo. Are you there? Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, hindi palaban. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Ang preference ng Diyos, maamo. Hindi leon. Hindi tigre. Hindi akalami kung sino. Diniin pa yan. Verse 10. Tingnan niyo po, verse 10. Siya'y hindi nalulugod sa lakas ng kabayo. Ayaw ba? Maraming taong willing-willing manood sa kabayo. Bukod sa, ibang kinawiwilihan ng tawag ka. Nanonood ng kabayo simula. Pero yung tikas, yung proportion, siya ang nagiging pattern ng mga sexy Macho, puro laman. Executive na dating kabayo. Sabi ng Panginoon, siya hindi nalulugod sa mga ganyan. Yung mga sexy athletic ang dating. Siya hindi nasasiyahan sa mga paa ng tao. Ayaw ba? May standard na para ang paa ng tao. Kahit mayroong lugar, sabi nila, na hindi tangos ang ilong ang tinatingnan, kundi yung tindig ng paa mo. Yung iba nga
Hindi nipis ng labi ang gusto. Ang gusto yung gaplanggana ang labi. Yun daw ang kissable. Ay, totoo nakatalikod, tinahalkan mo pa. Kalahin mo, yun ang kissable talaga. Alam mo, nakatalikod, tinahalkan mo pa. Yung paglalarawan po yan, dahil meron ikang tikas tumayo. Gentleman, hindi kaang, hindi piki. Parang ang tingin niya, ang ganda ng tindi. Tapos sa Israel, lagi halimbawa si Saul, wala ikang katulad ni Saul na tinawag niyang hari sa kanyang tindig at sa kanyang taas. So, madaling sabi, may standard ng tao ng maganda. Parang kabayo, parang paa. Pero ano ang preference ng Diyos? Tingnan niyo po ang preference ng Diyos. Hindi yung tao kung paano tumingin ng Diyos. Siya hindi nalulugod sa lakas ng kabayo. Siya hindi nasasayan sa mga paa ng tao. Verse 11, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Kahit may kipiki, kahit may kibakang, ang mahalaga, takot ka sa Diyos. May respeto ka sa Diyos. May galang ka sa Diyos. Hindi ka palaban sa Diyos. Hindi ka totoo sa Diyos. Ay anong walang saysayang halos kabayo ang tingin sa iyo. Perfect. Athletic. Masilin. Hindi baboy. Diba? Ang paa may tikas. Sa Diyos ang proporsyon. Yung buhay na may takot sa Kanya. Amen? Naku, kaya ako hinahihiyang mag-church. Ang lapad ng aking ilong. Ako hindi sexy. Hindi yan ang preference ng Diyos. Are you with me? Ang preference ng Diyos ay sabi, maamo, natatakot sa Kanya, at nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob, mercy. Amen. Ano ba yung dalawang lalaki umakyat sa templo, ay yabang-yabang ng Pariseo. Pero isang makasalanang publikano sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ako'y makasalanan. Yan nakakabilib sa Diyos, hindi pagalingan sa Kanya, pababaan sa Kanya. Tama? Kaya ang haharap sa Diyos, yung walang ipagmamalaki, kundi nakikita niyang say, habag lang ang pag-asa sa Diyos. Amen? Hindi ka somebody. Naku po. Yung iba'y walang namamalayan sa ganyang bagay. Alam mo, kayo naligtas. Dapat makita mo, you're nothing. You're nothing but a sinner. Then finally, the wonder of God's provision. The wonder of God's provision. Kalahin niyo kapatid, ang Israelita, pasuring-suring, patapitapilok, sugatan, pero hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, sa halip na tayo ay magreklamo sa Diyos, mamangha tayo sa Diyos. Hindi naman tayo karapat dapat bigyan ng fried chicken. Reklamo ka pa. Hindi ka man bigyan karapat dapat bigyan ng bagoong. Reklamo ka pa. Biyaya ng Diyos. He still provide. Amen? Tingnan po sabi ng verse 7, magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat. Magsiawit kayo sa alpa ng mga pagpuri sa ating Diyos na nagtatakip sa mga langit ng mga lapaap, na siya naghahanda ng ulan sa lupa, biyayayang ulan. Amen. Paano kaya mabubuhay yung palay, yung mga halaman na yan kung walang ulan? Alam ba ang Israel? Isa sa dilema, isa sa, tawag dito, pandemya na naganap sa Israel, 3 taon kalahating walang ulan. Ang hirap. Kaya ang Diyos ay inaulan, papaulan, biyaya yan ng Panginoon. Provision yan ng Panginoon. Amen? Ano pa sabi? Na nagpapatubo ng damo sa mga bundok.
Ay, sa mga tingnan ng bundok kung wala ng damo. Ang maganda lang tingnan na wala ng damo ay yung ilong. Pag ay puro damo, sagwan tingnan. Pero pagka ang bundok ang madamo, magandang tingnan. Tama ba? Kala mo yung anda mo, pinasusuloy ng Diyos, sabi ng Bible sa Matthew 6. Ikaw pa namang anak ng Diyos. Tama ba? Ang hindi niya tulungan. Verse 9. Siya'y nagbibigay sa hayop ng kanyang pagkain. Kalain mo yan. Kalain mo ang gagamba, nagawala ng bahay, mamaya may dadapo ng langaw. Blessing. Tama ba? May mga mammal sa dagat, yung mga kitang, ano yung kitang, yan hindi na makaalis sa kalakihang isda. Kung ano lang ang lumapit, yun ang kanilang kakainin. Ang Diyos ang nagpapadala ng kanilang kakainin. Kaya salamat, tayo hindi pa pinababayaan ng Diyos. Mga baptist, kaya pag lumaki ang mga puson ninyo ng gayang kalagay, kung kayo pinababayaan ng Diyos, ba't ka tumunguti na? Hindi ikaw nga, kaya nga kay test na ako tumingin, ibigay ikaw ang tumungo. Hindi ka mami? Hindi ka Eric? Oh. Si Brother Henry nga meron na din. Si Jerome lang naman wala Kaya ko nagpasat namang haba sa Diyos. Salamat. May bigas pa sa pagkainan. Namimili ka pa manok o isda. Kala mo yun. Amen? Ay nagkukwento si Brother Jerome nang sila'y nasa Mindanao. Pista na daw sa kanila pag may bigas. Pag tayo nakarating sa ibang lugar na wala, di wala, magpapasalamat ka sa Diyos na kinakakakain pa. Tama. Minsan parang ginagawa nating karaniwan ng lahat. Kaya isang araw aalisin sa atin ng Diyos yan para ma-appreciate natin. Alam ba, itong pandemyang ito, nagpa-flashback sa akin, ang sarap nung kami bata. Kami nakakapaglaro sa parang, nakakapaglangoy sa ilog. Ngayon sa Utoy, hindi ko man lang maipasyal sa SM. Na-appreciate mo ngayon yung noon, ang sarap-sarap ng buhay. Ang laya-layang gumalaw na hindi mo ina-appreciate. Akala mo'y karaniwan lang nangyayari. Ngayon mo makikitang biyaya pala yung. Tama ba? Amen. Yung kayo na ilakad nyo ang paa mo, tingnan nyo ang aking paa. Di ba ilakad? Purihin nyo ang Panginoon. Yung nagana pa ng maayos ang inyong kidney, praise the Lord. Kalain mo nyo, si Pastor Ayo, kalain mo. Kinakailangang isupply ng oxygen. Makahinga lang. Samantala tayo mga kapatid, hindi natin kailangan pang oxygen ngayon. Huwag lang daday sa manukan. Pero tayo, free ang lahat. Free ang lahat. Backslider pa tayo. Makamaktul pa tayo. Lahat ay ibinigay. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Siya'y nagbibigay sa hayop ng kanyang pagkain at sa mga inakay na uwak na nagsisidaing. Kung yung hayop, inaalagaan ng Panginoon, di lalo kang tunay na hayop. Inaalagaan nga sila ng Panginoon Tayo pa. Amen? Mas dami ka aliryo sa parang. Hindi naghasik ni nagsusulit man. Pero pinapakain ng Panginoon. Hindi nga ka nakapaggayak ng ganyang ganda si Solomon. Gano'ng katalino Solomon? Tama? Ibig sabihin, ultimong si Solomon hindi uubra sa alam, kapangyarihan at pangasiwa ng Diyos. Kaya hindi si Solomon ang dapat tinitingala, kundi nagbigay ng karunungan kay Solomon. Ang iglesyang ito, huwag nating papayagan na hindi ang Diyos sinasambat niluluwalhati. Amen? Marami pang talata. Pero yun ay sapat para ma-amaze tayo sa Diyos.
amazing to God in worship. Ano yon? The wonder of God's perfection, the wonder of God's perception, the wonder of God's power, the wonder of God's preference, and the wonder of God's provision. Pinagkulang ba tayo ng Panginoon? Pinabayaan ba tayo ng Panginoon? Ba tayo tatalikod sa Panginoon? Huwag sana tayong isang araw ay sugatan. Huwag sana isang araw tayo'y nasa hawula ng kaaway at mamimiss mo na ang Diyos nga pala hindi nagkulang. Kung ano-ano pang hinanap ko, sapat naman ang Diyos sa akin. Alam mo minsan, yung hindi kasapatan sa gawa ng Diyos, hinahanap mo labas sa bakod ng Diyos. Si Lot, lumabas sa patnubay ng kanyang tiyuhing espiritual. Tiningnan ang mayamang Sodoma at Gomorra na wala sa kalooban ng Diyos. Napahamak. Lagi ang Diyos ang kasapatan. Tayo manalangin. Mapagpala namin, Ama, salamat, Banal na Espiritu, tinuruan mo kami. Sana, Panginoon, magtiwala kami sa iyo. Sana, Panginoon, mabuhay kami para sa iyo. Sana, Panginoon, maging masaya kami sa iyo. Sana, Panginoon, talagang kami ay tagahanga mo. Habang tayo nakayuko nakapikit, wala tayong maraming panalangin. Hingin natin sa Diyos ang buhay na nagmamalay sa kadakilaan ng Diyos. If that is your prayer, you can just kneel down even in your own place kasi maging mga narito. Hilingin natin sa Diyos na huwag mawala ang paghanga natin sa Kanya. Huwag tayo madaya na parang may comfort, so may comfort pa outside of God. Mapagpala namin, Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo kaming buksan ang isipan kung gaano ang kadakila kahit sa panahon na kami madapa. At lalo sana maganda kung hindi pa kami nadadapa. Makita ka po namin. Dadakila, kahanga-hanga. Sa pangalan ng Panginoong Jesus.